Ang pangalan ko ay Althea Reyes at sa edad na 31 taon, sa wakas ay itinigil ko na ang pagmamakaawa para sa pag-apruba mula sa mga taong tumatawag sa kanilang sarili na aking pamilya. Ang realisasyon ay hindi dumating sa isang dramatikong sandali na may mga kumakalabog na pinto o mga luhaang paalam. Dumating ito ng tahimik, nanuot sa aking manggabuto isang Martes ang umaga, habang binabakat ko ang isang masalang disenyo ng pako sa balikat ng isang kliyente. Nakatayo ako ngayon sa aking studio sa Baguio, napapalibutan ng buhay na binuo ko ng wala sila. Ang sikat ng araw ay bumubuhos sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame na lumilihang mga bahagari sa aking mga sketch. Sumasalo ng liwanag ang aking bugahuberdeng buhok habang nakayuko ako sa aking workstation, inaayos ang matinta para sa mga appointment sa araw na iyon. Ang nga disenyong botanikal ay nakapaskil sa mga dingding ang aking tata na nagbigay sa akin ng reputasyon at mahabang listahan ng mga naghihintay na kliyente. Mga masalang pako na unti-unting bumubuka sa mga canvas, mga ligaw na rosas na gumagapang sa mga haka-haka na balag at mga nakalimutang halaman sa gubat na nakakaroon ng immortalidad sa aking signing. Ang aking nga daliri na may bahit ng tinta na hindi kailanman tuluyang nawawala ay tumatapik sa aklat ng appointment. 10 taon na ang lumipas mula nang ipagpalit ko ang nakakasakal na perpeksyon ng alabang para sa malawak na kalikasan ng Cordillera. 10 taon mula nang tumigil ako sa pagsisikap na makasya sa hulmangang pamilyang Reyes at sa halip ay nagsimulang umukit ng sarili kong landas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aking masiglang workspace at ng mahigpit na tahanan na humubok sa aking pagkabata ay hindi maring maging mas kapansin-pansin. Noon sa alabang, ang bahay na may 4 na silid tulugan ng pamilyang Reyes ay isang monumento sa pagiging kagalang-galang. Ang damuhan ay laging malinis, ang mahalaman ay makakasing taas ang gupit, at ang mahalamanan ay namumulaklak sa makakatugmang kulay na inaprubahan ng Homeowners Association. Walang pinayagang tumubo ng ligaw doon. Walang pinahintulutan. Si Papa hindi kailanman Daddy, laging Papa Richardo Reyes, ay binuo ang kanyang law firm sa reputasyon at panlabas na anyo. Ang kanyang nga mamahaling suit ay katugmang makinis na imaheng kanyang pampublikong katauhan, at ang kanyang pakikipagkamay ay nagsasara ng mamilyong pisong kasunduan sa mga pamilyang naktitiwala sa kanyang perpektong suklay na buhok at matatag na tingin. Sa hapagkainan, nagbibigay siyang karunungan tungkol sa kahalagahan ng iniisip ng iba na parabang ito ay isang banal na kasulatan. Ang reputasyon ay pera, sasabihin niya, habang hinihiwa ang kanyang karne sa mga tumpak na parisukat, at ang pangalang Reyes ay kasing halagang ginto, si Mama Cynthia sa kanyang nga amiga. Mrs. Reyes sa lahat ang namumuno sa 3 komiteng simbahan at nag-organisang taunang charity gala. Ang kanyang kalendaryo ay puno nga sosyal na obligasyon, bawat isa ay maingat na pinili upang mapanatili o itaas ang katayuan ng aming pamilya. Gumagalaw siya sa mga silid na may ensayadong biyaya. Ang kanyang perlas na kuwintas ay bahagyang tumatalon sa kanyang balagat habang tumatawa siya sa mga birong hindi nakakatawa mula sa mga taong lihim niyang kinamumuhian. Mahalaga ang itsura, Althea, minsang bulong niya habang kinukurot ang braso ko sa isang garden party nang kumuha ako ng pangalawang cookie. Nakatingin ang mga tao. Kinumpleto ng aking makapatid na lalaki ang perpektong larawan ng pamilya, sina Miguel at Marco. Ang mangga ginintuang anak na may mangga kinabukasang nakaplano na sa Ateneo at UP mula pa sa kanilang duyan. Si Miguel ay naging mahusay sa debate at nagtungo sa Ateneo Law. Si Marco, ang henyo sa matematika, ay nangolektang nga academic scholarship na parang matropeo at kalaunan ay napunta sa UP College of Business Administration. Ang kanilang mga nagawa ay palamuti sa aming pinto at panggatong sa pagyayabang ni Papa sa mga hapunan sa Manila Polo Club. Ako ang mansa sa isang malinis na canvas, ang anak na babae na masyadong maraming tanong at kumukulay sa labas ngang malinya literal at matalinghaga. Habang maingat na pinipili ni Mama ang aking madamit para sa linggo at pinaplano ni
Papa ang aking landas tungo sa isang katanggap-tanggap na unibersidad, nangangarap ako sa makulay na hindi nila kayang pangalanan. Ang pamilyang Reyes ay namuhay ayon sa isang hindi nakasulat na kodigo. Bawat desisyon, mula sa destinasyon ngang bakasyon hanggang sa almusal, ay dumadaan sa filter ngang panlabas na pahuhusga. Anong isipin ngang nga tao? Umaling-awngaw sa aming bahay, tumatalbog sa malinis na mga pader at nananahan, sa mga sulok kung saan hindi kailanman nakakaroon, alikabok dahil hindi ito papayagan ni Mama. Ang unang pagkakataon na tunay kong naunawaan ang aking lugar sa herarkiya ng pamilya ay nung ako'y 12 taong gulang. Pagkatapos ang ilang linggong pagmamakaawa, nakumbinsi ko si Mama na bilhan ako ng pansamantalang pangkulayng buhok, isang hibla lamang ng asul na matatanggal pagkatapos ang ilang shampoo. Inilagay ko ito sa aking sarili. Nanginginig ang nga kamay sa kaba habang pinapanot ko ang kulay na lumitaw sa aking kayumangging buhok. Ang resulta ay nakpasaya sa akin. Isang maliit na rebelyon sa isang hiblangang asul. Bumaba akong hagdan, sabik na ipakita ito bago ang hapunan para sa graduation ni Miguel sa high school. Tumingin si Papa mula sa kanyang diaryo. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagambala tungo sa pandidiri sa isang iglap. Hindi maari, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Pumunta ka sa itaas at hugasan mo yan agad. Pero pansamantala lang po ito. Pakiusap ko, mawawala na ito pagsapit neg Lunes. Sinabi kong hindi. Ang kanyang diaryo ay bumalik sa dati, isang pader sa pagitan namin. Alis tayo para sa hapunan ni Miguel sa loob ng 30 minuto, hindi ka sasama sa amin na ganyan ang itsura. Ricardo, sabat ni Mama, mahina ang boses. Magtatanong ang nga tao kung nasaan siya. Sabihin mong may sakit siya, masakit ang tiyan, hindi niya ibinaba ang diaryo. Mas mabuti nang isipin nilang may sakit siya kaysa makita siyang mukhang delinkwente. Nakatayo akong parang nayelo sa sala. Ang bigat ng kanyang salita ay bumabalot sa akin na parang isang lambong. Hindi ang pagkadismaya sa pagliban sa selebrasyon sa paboritong restaurant ni Miguel, kundi ang kaswal na paraan kung paano ako inalis binura upang mapanatili ang imaheng pamilya. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa aking silid, tinitira ang sandwich na iniwan ni Mama bago sila umalis. Sa bintana ng kusina ng aming kapitbahay, nakikita ko ang aking pamilya na naktitipon sa isang mesa sa bahay nga Santos kung saan sila huminto bago tumuloy sa restaurant. Nagtatawanan sila, tinatapik ni Papa ang balikat ni Miguel ng may pagmamalaki. Ang mukha ni Mama ay masigla habang nagsasalita, si Marco ay nakangiti sa isang bagay na sinabingong sino. Mukha silang kumpleto nang wala ako, perpekto kahit paano. Idiniin ko ang aking palat sa malamig na salamin ng aking bintana, pinapanot ang aking pamilya na umiiral nang wala ako at may nagbago sa aking puso. Ang palaging pagkagutom sa kanilang pag-apruba ay nagsimulang kumirot sa ibang paraan, hindi na desperado kundi mas may pagsuko. Napagtanto ko noon na ang kanilang pagmamahal ay may mga kondisyon na maaring hindi ko kailanman matugunan, mga patakaran na maaring hindi ko kailanman maintindihan. Nang gabing iyon, habang ang asul na hibla sa aking buhok ay nagsimulang kumupas sa paulit-ulit na pahuhugas, isang butong ang kalayaan ang nag-ugat sa hardin ng aking puso. Lumipas pa ang maraming taon bago ito tuluyang mamukatkat. Ngunit sa sandaling iyon ng pag-isa, habang pinapanot ang tawanan sa pamamagitan ng hiram na liwanag, nagsimula kong maunawaan na ang pamilya, ang tunay na pamilya, ay hindi dapat humingi ng perpeksyon upang magbigay ng pagtanggap. Hindi ko palang alam noon na kailangan kong likhain ang pamilyang iyon sa aking sarili, libu-libong milya ang layo mula sa malinis na bahay sa Alabang. Ang unang sketchbook na binili ko para sa aking sarili ay isang murang spiral-bound na bagay mula sa isang bookstore, binili gamit ang prang bigay ng aking lola sa aking karawan. Itinago ko ito sa pagitan ng aking kutson at kama. Inilalabas lamang kapag nakakandado ang pinto ng aking silit at tahimik na ang bahay. Gamit ang matsolot pencil na nakakalat sa aking kumot na parang matuyong dahon, lumikha ako ng mundo na hindi kailanman maintindihan ng aking pamilya. Sa edad na 16,
Ang aking mga daliri ay palaging may ebidensya ng aking lihim na buhay mga mansang lapis. Sa ilalim ng aking mga kuko, mga tilamsik ng pintura na hindi matanggal, at mga kalyo mula sa sobrang higpit nupak kakahawak sa mga lapis. Napansin ito ni Mama minsan habang naghahapunan kami tuwing linggo, tumaas ang kanyang nakilay patungo sa kanyang perpektong ayos na buhok. Diyos ko, Althea, ang dumi-dumi ngang kamay mo. Inabutan niya akong napkin gamit ang dalawang daliri na parabang ang aking mamansa ay maaring may lipat sa kanyang mga manikyuradong kuko. Anong iisipin ni Father John kung makita kaniyang ganyan sa youth group bukas? Hindi ako sumagot. Kinuskos ko lang ang asul na alikabok ngang pastel sa aking balat hanggang sa mamula ito. Ang hindi ko may paliwanag ay kung paano ang mga markang iyon ay mga medalya ng karangalan ebidensya ng tanging nga pag-usap kung saan ako tunay na nagsasalita. Ang aking boses ay sistematikong pinatahimik sa hapakainan ng mga reyes. Bawat opinyon ay itinuturing na hindi angkop o hindi kinakailangang salungat. Bawat tanong ay sinasagot ng paboritong parirala ni Papa, hindi iyan para pag-usapan. Kaya natuto akong magsalita sa pamamagitan ng magalinya at kulay. Ang aking maguhit ay naging magapangungusap na hindi ko masabi ng malakas. Sa aking silid, napapalibutan ng maingat na nakatagong na sketchbook, lumikha akong buong universo. Mga kamanghamanghang tanawin kung saan ang nga puno ay tumutubo ng patiwarik at ang grabidad ay opsyonal. Malarawan ng mababaeng may matatapang na mata at magugulong buhok. Maga-abstract na kumukuha ng buhawi ng emosyon na patuloy na umiikot sa aking dibdib. Bawat pahina ay isang deklarasyon ng kalayaan, isang maliit na revolusyon na nangyayari sa ilalim ng bubong ng aking nga magulang nang hindi nila nalalaman. Noong summer bago ang aking senior year, natuklasan ko ang isang online art forum. Nanginginig sa kaba, in-scan at in-upload ko ang aking unang guhit, isang self-portrait kung saan ang aking mukha ay lumalabas mula sa magulong mga tinik, isang ibon ang nakadapo sa aking balikat, tinawag ko itong nakakulong. Habang tulok ang aking pamilya, bumalik ako para makita ang nga komento mula sa mga estranghero sa buong mundo. Naramdaman ko to. Ang galing ng iyong ngalinya, tago sa kaluluwa ko. Itinakip ko ang aking palad sa aking bibig upang pigilan ang pagsigaw. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, mayroong tunay na nakakakita sa akin. Hindi ang disenteng anak ng mga reyes na nakasuot ng plansadong pantalon at matinong gupit, kundi ang tunay na Althea mailap at nangangarap at puno ng mga bagay na gustong sabihin. Ang gabing iyon ang naging simula ng aking dalawang buhay. Ang pampublikong Althea ay nagpapanatili ngang katanggap-tanggap ng mga grado, dumadalo sa mga mandatoryong paktitipon ng pamilya at tumatango sa mga tamang pagkakataon. Ang pribadong Althea ay nag-develop ng isang natatanging estilo na nagsasama ng mga elementong botanikal na may mga surrealist na twist. Bawat likha ay sumasanga at bumubuka na parang halaman na nakahanap ng sikat ng araw pagkatapos ng matagal na pananatili sa dilim. Ang sining ay hindi lamang aking libangan o talento. Ito ang naging pundasyon ng aking pagkakakilanlan ng ang lahat ng iba pa ay parang hiram o pilit sa mga sketchbook na iyon. Natuklasan ko kung sino talaga ako sa ilalim ng magarang balat ng pamilyang Reyes. Ang pag-usap tungkol sa kolehiyo ay nagsimula ng eksakto tulad ng inaasahan ko sa isang maingat na inayos na hapunan nung taglagas ng aking senior year. Hinintay ni Papa na may hain ang dessert bago tumikhim at maglagay ng brochure ng Ateneo sa tabi ng aking plato. Nakausap ko na si Tito William mo, anunsyo niya. Tinutukoy ang kanyang kaibigan na ngayon ay nasa Board of Trustees ng Ateneo. Sinigurado niya sa akin na magiging favorable ang pagtingin nila sa iyong aplikasyon. Sa kabila ng iyong huminto siya, naghahanap ng diplomatikong salita, medyo hindi pare-parehong performance sa akademya. Ngumiti si Mama mula sa kanyang hindi nagalaw na cheesecake. Perpekto para sa iyo ang economics, Althea. Napakaraming pwedeng pasukan at napakaganda ng campus ng Ateneo, nakatinginan ang aking nga kapatid.
Ang makina ng pamilya ay gumagana ng eksakto tulad ng idinisenyo isa pang anak ng Reyes na inilalagay sa kanilang paunang natukoy na puwang. Ang hindi nila alam ay nag-apply na ako sa 7 art school sa buong bansa. Na nagbebenta na ako ng mga digital illustration online sa loob ng halos 1 taon. Nagipon ngang isang maliit na savings account sa ilalim ng aking sariling pangalan sa isang bangko sa kabilang bayan na ang aking portfolio ay nasuri at pinuri nga profesional na artist na nakita ang aking pananaw bilang nakakahimok at may potensyal sa komersyo. Tumango ako at kinuha ang brochure. Hinayaan silang maniwala na sumusuko na ako sa kanilang plano. Samantala, ang aking matunay na aplikasyon ay naglalakbay sa digital space patungo sa mga opisina ng admissions na huhusgahan ako batay lamang sa aking artistikong merito. Ang liham ng pagtanggap mula sa UP College of Fine Arts sa Baguio ay dumating isang Martes ng Abril. Kinuha ko ito mula sa mailbox bago pa may ibang umuwi. Nanginginih ang aking mga kamay habang binabasa at muling binabasa ang mga salitang magbabagong lahat. Hindi lang tinanggap, kundi inalok ng 75% scholarship batay sa aking portfolio. Sa loob ng 3 araw, dinala ko ang nakatuping liham sa aking drawer ng medyas. Inilalabas ito sa gabi upang patunayan na totoo ito. Noong Biyernes ng gabi, nang si Papa ay partikular na masaya sa kanyang sarili matapos manalo sa isang komplikadong kaso, inilagay ko ang liham sa mesang kainan sa tabi ng kanyang tasang kape. Binasa niya ito ng may papalaking hindi paniniwala. Ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa pagkalito tungo sa galit na parang mga namumuong ulap ng bagyo. Anong kalokohan to? Ang pagtanggap sa akin sa kolehiyo, sagot ko, mas matatag ang boses kaysa sa inaasahan ko. Magsisimula ako sa Setyembre. Kinuha ni Mama ang liham mula sa kanyang nga kamay, nanlaki ang nga mata. Baguio, art school, sinabi niya ang nga salita na parabang makalapastanganan. Althea, napag-usapan na natin ang iyong kinabukasan. Ang aplikasyon sa Ateneo. Hindi ko po iyon isinumite, sabat ko, isang bagay na bihirang-bihira kong gawin. Hindi ko na po iyon kakailanganin. Ang tasang kape ni Papa ay tumama sa platito ng may malakas na kalansing, kabalbalan ito. Hindi kami magbabayad para mag-aksaya kang 4 na taon sa pagguhit ng mga larawan na napakalayo. Inaasahan ko na ang eksaktong tugon na ito na ilang buwan kong inensayo sa aking isipan. Ngayon ang masalita ay lumabas ng madali ng walang panginginig. Ayos lang po, nakuha ko na ang kailangan ko, itinuro ko ang nga detalyeng scholarship. At nakapag-ipon na akong sapat para sa mga gastusin, nakapagdesisyon na ako. Ang pagsabog ay parang nuklear. Ang boses ni Papa ay umabot sa antas na nagpatahol sa mga aso ngang kapitbahay, ang nga umiya na akusasyon ni Mama ngang pagtataksil at kawalan ng utang na loob. Maging ang aking mga kapatid ay lumabas mula sa kanilang mga silid upang masaksihan ang palabas ni Althea Reyes na lumalaban sa kaayusan ng pamilya. Sa kabilang lahat, nanatili akong kakaibang kalmado, na parabang pinapanood ko ang eksena mula sa malayo. Ang kanilang mga salita, na dati napakalakas na kayang durugin ang aking kumpiyansa, ngayon ay tumatalbog sa baluting binuo ko sa pamamagitan ng mga taon ng lihim na sining at online na pagpapatunay. Kinabukasan, bumili akong one-way bus ticket papuntang Baguio. 3 araw ang abutin ng biyahe na may mga lipat sa iba't ibang terminal. 3 araw upang hubarin ang aking lumang balat at maghanda para sa muling pagsilang sa sikat ng araw ng Baguio. Nag-empake ako ng may sistema, isang maleta ng mapraktikal na damit, toiletries at ilang libro. Ang aking portfolio case ay naglalaman ng ngapiling orihinal na guhit, aking tablet, at mga external drive na naglalaman ng aking digital na gawa. Lahat ng mahalaga ay kasya sa 2 bag. Walang dramatikong paalam ang gumambala sa aking pag-alis. Umalis si Papa papuntang trabaho nang hindi ako kinakausap. Nanatili si Mama sa kanyang silid na may sakit ng ulo. Ang aking mga kapatid ay maginhawang wala sa paligid. Ang bahay ay parang mas walang laman kaysa karaniwan habang binitbit ko ang aking mga bag pababa sa pamilyar na hagdanan sa huling pagkakataon. Sa labas,
Ang sikat ng araw ng taksibol ay tumatama sa malinis na damuhan. Huminto ako sa dulo ng driveway. Lumingon upang tingnan sa huling pagkakataon ang bahay kung saan ginugol ko ang 18 taon sa paghahanap ng pag-apruba na hindi kailanman dumating. Ang mga simetriko nitong bintana ay nakatingin pabalik ng walang emosyon, walang ipinapakitang anumang kaguluhan sa loop. Ang bus ay umalis mula sa malinis na mga kalyeng alabang. Dala ako patungo sa isang kinabukasan na ako mismo ang nakdisenyo. Sa maruming bintana, pinanood ko ang bahay ng aking pakabata na lumilit at sa wakas ay nawala sa isang kurbada. Ang sikip sa aking dibdib, isang palajing kasama sa loop ng matagal na panahon, ay nagsimulang gumaan sa bawat kilometrong aming nilalampasan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, pinili ko ang sining kaysa sa pag-apruba. Ang daan sa hinaharap ay hindi tiyak at posibleng mahirap, ngunit ito ay akin ganap, hindi may kakailangang akin. Tinanggap akong bagyo na parang pamilyang hindi ko kailanman naranasan. Ang hamog ay gumugulong tuwing umaga. Binabalot ang lungsod sa isang pilak na yakap na walang pagkakahawik sa nakakasakal na pagiging disenteng alabang. Dito, ang nga barista na may berdeng buhok ay naghahain ng kape sa mga negosyanteng nakasuot ng walang pangalawang tingin. Ang mga profesor na may mga tattoo sa buong braso ay nag-lecture sa mga klasikal na pamamaraan. Ang lungsod ay pumipintik sa mga posibilidad na nagpapalawak na aking mga baga sa bawat pahinga. Nakpipigil ka, sabi ni Professor Winters sa aking unang kritik, tinatapik ng kanyang daliri ang aking sketchbook. Ang kanyang sariling mga braso ay namumulaklak sa mga peonis na istilong Hapon na nawawala sa ilalim ng kanyang mga nakatuping manggas. Ang mga pag-aral na ito sa botanical ay may technical na kasanayan, ngunit nasaan ka sa mga ito? Ang tanong ay yumanik sa akin. Nasaan ako? Pagkatapos ng 18 taon ng pagpapaliit sa aking sarili upang makasya sa mga espasyong masyadong maliit para sa aking espiritu, halos hindi ko na alam, isinama akong aking kasama sa kuwarto na si Zoe sa kanyang paboritong tattoo shop nung weekend, iginiit na oras na para sa aking art school baptism, ang studio ay amoy antiseptiko at posibilidad. Ang madingding na puno ng flash sheet ay nakpapakitang lahat mula sa mga tradisyonal na angkla hanggang sa mga watercolor abstraction. Anong gusto mo? Tanong ang artist, isang babaeng nagngangalang Morgan na may pila na buhok na maikli sa isang panik at mahaba sa kabilang panik. Inilatak ko ang disenyong iginuhit at pinino ko sa loob ng maraming linggo, isang tangkay ng foxglove na may mga bulaklak na bumubuka sa aking braso. Ang mga bulaklak na ito ay lason, paliwanag ko, ngunit gamot din sila sa tamang dosis. Ngumiti si Morgan. Alam ko kung ano ang ibig mong sabihin. Ang kirot ng karayom ay nakpaluha sa akin, ngunit tinanggap ko ang pakiramdam. Sa bawat linyang inukit sa aking balat, binabawi ko ang teritoryo. Aking katawan, aking desisyon, aking permanenteng deklarasyon ng kalayaan. Pagbalik ko sa klase nung Lunes ng umaga, nakasuot akong damit na may maikling mangga sa unang pagkakataon mula nang dumating ako. Napansin agad ni Professor Winters. Sinusuri ang nahihilom na tattoo ng may profesional na interes. Ayan, umuusad na tayo, ngumiti siya. Tingnan natin kung paano ito may sasalin sa iyong gawa. Ang pintuan ay bumukas. Ang aking mas sketchbook ay napuno ng pag-aral sa botanikal na pinagsasama ang siyentipikong katumpakan sa emosyonal na kahulugan. Mga halamang may dalawahang kalikasan tulad ko, may kakayahang manakit o magpagaling depende sa kung paano sila hinahawakan. Nagsimulang huminto ng mas matagal ang mga profesor sa aking pwesto tuwing kritik. Napili ang aking gawa para sa student gallery show, pagkatapos ay para sa isang lokal na eksibisyon sa cafe. Ang mga tawag sa telepono sa bahay ay naging mas maikli, mas madalang. Kumusta ang mga klase mo sa business? Tanong ni Papa, kumakapit sa katang isip na sa huli ay lilipat ako sa isang tunay na kurso. Nakakapagbigay liwanag, sagot ko. Teknikal na hindi nagsisinungaling habang naghalo ako ng gakulay para sa isang pag-aral sa repraksyon ng liwanag sa mga talulot. Pinigilan ako ni Dean Wallace pagkatapos ng huling pagsusuri ng portfolio sa aking junior year.
Reyes, ang iyong gawa sa botanical illustration ay pambihira. Naisip mo na bang mag-focus sa scientific illustration? Kailangan ng medical school ng isang taong may mata para sa detalye tulad mo. Ang makinomisyong gawa ang nagbayad sa aking upa sa tag-araw at bumuo ng aking unang profesional na portfolio. I-frame ko ang stubngang seka mula sa universidad at isinabit ito sa itaas ng aking mesa, patunay na ang sining ay maaring maging parehong pasyon at propesyon sa kabila ng sinabi ng aking pamilya. Ang Christmas card ni Papa nung taong, iyon ay may kasamang tala, may oras ka pa para lumipat sa business school. Isinuksok ko ito sa likod ng aking unang nailatalang ilustrasyon sa isang medikal na aklat-aralin, dalawang realidad na nagpapaligsahan para sa espasyo sa dingding sa aking maliit na apartment. Tinawag akong baguyo pagkatapos ng graduation. Isang lungsod kung saan ang kalikasan ay gumagapang hanggang sa mga hangganan ng lunsod, kung saan ang lumot ay bumabawi sa mga abandonadong espasyo, at kung saan ang dahon at tinta, isang tattoo studio na dalubhasa sa mga disenyong botanikal ay nakpos ng isang apprenticeship opening. Ang may-ari, si Rachel West, ay gumugol ng 30 minuto sa pagsusuri ng aking portfolio bago tumingala. Ang iyong ngalinya ay pambihira. Ang paraan ng pag-unawa mo kung paano tumutubo ang nga halaman, kung paano sila pumipilipit patungo sa liwanag, hindi iyan may tuturo. Tinapik niya ang aking foxglove tattoo. Naintindihan mo na kung paano nagiging canvas ang balat. Ang iba, kaya kong ituro sa iyo. Ang apprenticeship ay nangangahulugan ng mahabang oras ng pagwawalis ng sahig, pag-sterilize ng kagamitan, at pagguhit ng flash design para sa maliit na sahod, ngunit nangangahulugan din ito ng pag-aral ng lahat. Kung paano banatin ang balat para sa malinis na mga linya, kung paano igalaw ang karayom para sa iba't ibang epekto, kung paano makinig sa mga kliyente na nagtitiwala sa akin ng kanilang mga kuwento at balat. Bakit lilak? Tanong ko sa isang babae sa kanyang ika-60 taon na humiling ng malilang bulala sa kanyang balikat. Tanim iyan ng nanay ko, paliwanag niya. 20 taon na siyang wala, pero tuwing naamoy ko ang bulaklak na iyon, nararamdaman ko siya. Gusto ko siyang laging daladala. Bawat kliyente ay nagdadala ng mga kwentong inukit sa kanila bago pa man dumampi ang karayom sa balat. Ang estudyante sa kolehiyo na tinatakpan ang mga paklat ng self-harm ng mga bulaklak ng Cosmos. Ang survivor ng kanser sa suso na binabawi, ang binagong lupain ng mga cherry blossom, ang biyudo na isinasama ang sulat kamay ng kanyang asawa sa isang alaala. Sila ay naging mga koneksyon, mga taong nagtiwala sa akin sa kanilang sakit, kanilang pagaling, kanilang mga pagbabago. Lumikha akong isang ligtas na espasyo para sa kanilang kahinaan, isang bagay na hindi kailanman inalo sa akin sa bahay. 2 taon sa aking apprenticeship, ang aking madisenyong botanikal ay nagkaroon ng waiting list. 4 na taon tinawag ako ni Rachel sa kanyang opisina. Magbubukas ako ng pangalawang lokasyon, sabi niya ng walang paligoy. Kailangan kong isang taong pinakakatiwalaan ko na maging partner ko sa original na shop. Inilagay niya ang mapapel sa kanyang mesa. 51% ako, 49% ikaw para magsimula. Babalikan natin ang mga porsyento sa loob ng 2 taon. Sa edad na 25, naging co-owner akong isang respetadong tattoo studio. Nung araw na pumirma ako sa mga papeles ng partnership, tumawag ako sa bahay sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Naging co-owner po ako ng isang negosyo, sabi ko kay mama, maingat sa aking masalita. Sumigla ang kanyang boses. O anong klaseng negosyo, Ana? Ang uri na kumikita at nire-respeto sa larangan nito? Sagot ko, umiiwas pa rin. Aba, matutuwa ang papa mo na marinig na sa wakas ay nakahanap ka ng matinong landas. Sabi niya, may kasiyahan sa kanyang tono. Baka sa wakas ay gamitin mo na yang artistikong libangan mo para sa madisenteng greeting card o kung ano mang kagalang-galang. Hinayaan ko siyang maniwala sa kung anong kailangan niyang paniwalaan. Ang katotohanan ay magdudulot lamang ng pagkabigo sa kanya at tumigil na akong maghanap ng pag-apruba na hindi ko kailanman matatanggap. Ang sarili kong apartment ay punong ng halaman at liwanag.
Ang aking balat ay nag-ipon ng mas maraming signing, isang hardin na dala ko saan man ako magpunta. Ang dahon at tinta ay umunlad sa ilalim ng aming partnership, na feature sa mga regional na magazine at laging fully booked. Pagkatapos ay dumating ang isang sobre sa aking mail na nakasulat sa perpektong sulat kamay ni Mama. Sa loop, ang imbitasyon sa kasal ni Miguel, may gintong nakaambos na mga letra na nag-anunsyo ng kanyang pagsasama kay Caroline Elizabeth Montgomery ng Forbes Park sa Santuario de San Antonio, na susundan ng reception sa Manila Polo Club. Isang sulat kamay na tala ang nahulog mula sa pagitan ng cardstock. Althea, sana ay makasama kang pamilya sa espesyal na araw ni Miguel. Pakiusap na magsuot ng neutral na kulay, mas maganda kung mahaba ang manggas. At iwasan ang matingkat na kulay ng buhok para sa mga litrato. Mama, ang pamilyar na kirot ay namuo sa ilalim nga aking matadyang. 6 na taon ng pagbuo ng aking buhay, aking negosyo, aking reputasyon, ngunit itinuturing pa rin bilang isang potensyal na kahihiyan. Hinihiling pa ring itago kung sino ako. Natakpuan ako ni Rachel na nakatitik sa imbitasyon habang nakla-lunch break. Masamang balita? Balita mula sa pamilya, paglilinaw ko, itinulak ang tala patungo sa kanya. Mukhang welcome ako sa kasal ng kapatid ko basta magpapanggap akong ibang tao. Binasa niya ito, tumaas ang makilay. Anong gagawin mo? Ang tanong na iyon ay bumagabag sa akin sa loob ng maraming araw. Isang bahagi sa akin ay gustong dumating ng buong ningning buho berdeng buho, mga tattoo na nakalantad, suot ang vintage silver na damit na nakita ko sa isang lokal na butik. Isa pang bahagi, ang batang babae na gutom pa rin sa pagtanggap ay bumubulong na ang kompromiso ay maaring magbukas ng mga pinto sa pagkakasundo. Nakbook akong flight. Inimpaka ang silver na damit sa halip na ang hinihiling na bag. Nagsuot akong sweater sa ibabaw ng aking nga tattoo para sa seremonya ngunit tinanggal ito sa reception. Ang silver na damit ay sumasalo ng liwanag habang gumagalaw ako. Ang pilit na ngiti ni Mama ay nagsabi ngang lahat ng dumating ako. Inayos namin ang upuan mo sa likod, anak, para sa mga family picture. Baka pwedeng tumayo ka sa likod ng pinsan mong si Tomas. Medyo matangkat siya, alam mo na. Sinunod ko ang kalahating kanilang makahilingan, ngunit natakbuhan ko pa rin ang aking sarili na binubura na kaupo kung saan hindi ako mapapansin, nakaposisyon sa mga larawan kung saan madali akong makrop out, ipinakilala sa malalayong kamag-anak bilang ang anak naming nakatira sa Baguio nang walang anumang pagbanggit sa aking matagumpay na negosyo. Ang pattern ay nakpakita ng may perpektong kalinawan. Ang pagtanggap ay laging may makondisyon na hindi ko matutugunan. Ang pagiging kabilang ay laging mangangailangan ng pagpapalit sa sarili na hindi ko kayang panindigan. Sa flight pabalik sa Baguio, pinanot ko ang ulap na dumadaan sa ilalim ng pakpak ng eroplano at gumawa ng isang tahimik na pangako sa aking sarili. Ang susunod na selebrasyon na manggangailangan ng pamilya ay mangyayari sa aking mga termino, sa aking espasyo, kasamaang mang taong nakmamahal sa buong ako hindi sa kabilang mga kulay at linya na idinagdag ko sa aking buhay, kundi dahil sa mga ito. 1 taon ang lumipas, isa pang imbitasyon sa kasal ang dumating. Ang kapatid kong si Marco ay ikakasal kay Vanessa, isang pediatric surgeon na may wardrobe na perlas at cardigan na kinagigiliwan ng aming ina. Isang mas maliit na card ang nahulog mula sa sobre, isang karagdagang tala na partikular na para sa akin. Ang Four Seasons Manila ay may mahigpit na dress code. Walang nakikitang tattoo ang pinahihintulutan. Pakiusap na magplano ng naayon. Tinitigan ko ang mga salitang iyon hanggang sa lumabo. Hindi. Hindi na kami makapagintay na makita ka. Hindi. Napakasaya sigurong makakasama ang buong pamilya. Isang klinikal na babala lamang na ang aking pagkatao ay hindi tugma sa kanilang maingat na inayos na kaganapan. Nag-text si Marco, nakuha mo na ba ang imbitasyon? Pinilit ni Mama yung note tungkol sa dress code. Siyempre. Pinag-isipan ko ang aking mapagpipilian. Maari akong magsuot ng mahabang manggas sa init ng Hunyo. Maari kong takpan ang aking sarili ng espesyal na makeup.
Maari kong pilitin ang aking sarili sa kanilang hulma para sa isa pang araw. Hindi ako makaadalo, reply ko. Congratulations sa inyo ni Vanessa. Tumawag agad si Marco. Thea, naman, kasal ko to. Naintindihan ko yan, sabi ko. Pinapanatiling kalmado ang aking boses at ito ay isang magandang lugar na may mga patakaran na hindi para sa akin. Pwede ka namang magtakip para sa isang araw, sabi niya, para sa pamilya. Tiningnan ko ang mga wildflower na gumagapang sa aking braso. Bawat talulot ay isang milestone sa aking paglalakbay palayo sa kanilang pagsakal. Hindi na yan isang bagay na handa kong gawin. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin. Ang nga pagtitipon ng pamilya ay naging magalarangan ng digmaan kung saan ang aking pagkakakilanlan ang kaaway. Madidismaya sina mama at papa, sa wakas ay sabi ni Marco. Lagi naman silang ganon, sagot ko at tinapos ang tawag. Sa sumunod na taon nabawasan ang mga imbitasyon, Noche Buena, graduation ni Pinsan Abby, retirement party ni Papa. Bawat pag-alis ay naging isang pahayag na mas malakas kaysa sa masalita. Ine-edit ako palabas ng salaysay ng pamilya, isang kaganapan sa bawat pagkakataon. Nang lumitaw ang mga larawan sa Facebook mula sa mga kaganapan na hindi ko alam, isang sorpresang anibersaryo para sa aking mga magulang, isang family reunion na pagtanto ko na hindi na ako tinatanggihan. Ako ay simpleng tumigil na sa pag-iral sa kanilang mundo. Ang huling dagok ay dumating ilang buwan pakaraan sa isang tawag mula kay Tita Helen, ang laging tagapamagitan ng pamilya. Tea Hija, tungkol sa kasal ni Madison sa susunod na buwan, paktak si Madison, ang aking bunsong pinsan na dati sumusunod sa akin na may sketchbook. Ang problema kasi, patuloy ni Tita Helen, nag-alala sila na baka maimpluwensyahan mo ang mamas batang bisita. Lahat ng tato na yan, ang iyong pamumuhay, ang magiging biyenan ni Madison ay napagka-tradisyonal at naisip ng lahat na mas mabuti siguro kung hindi ako pupunta. Tinapos ko para sa kanya. Mahal ka naming lahat, siyempre, mabilis niyang idinagdag. Kaya lang, ang mga okasyon ng pamilya ay may mga inaasahan. Alam mo, Tita Helen, pwede na kayong lahat tumigil sa pag-alala. Hindi na ako dadalo sa anumang pagtitipon ng pamilya kailanman. Ang kanyang nautal na tugon ay nawala habang ang realisasyon ay nanahan sa akin. Hindi nila ako nakikita bilang pamilya. Nakikita nila ako bilang kontaminasyon, isang problema na dapat pamahalaan, isang pagkakamali na dapat itago. Nang gabing iyon, nagsulat akong isang huling email sa aking mga magulang. Hindi nagmamakaawa para sa pag-unawa. Hindi nagpapaliwanag, simpleng nagsasabi na isinasara ko na ang kabanatang itong walang katapusang pagtanggi. Ang aking daliri ay nag-hover sa send habang bumabalik ang mga alaala. Ang sagot ay dumating 3 araw pakaraan, isang linya mula sa aking ama. Sa tingin namin, iyan ang pinakamabuti. Ang 6 na salitang iyon ay may binitawang maluwag sa loob ko, hindi sakit. Tulad ng inaasahan ko, kundi ginhawa. Parang paglalagay ng isang mabigat na pasanin na dinala ko sa loop ng dekada. Ang walang katapusang siklo ng pagtanggi ay hindi isang kabiguan sa aking bahagi. Ito ay paglaya. Habang papalapit ang malamig na panahon, tinanggap ako ng bagyo ng bukas pala. Inimbitahan ako ni Zoe, isang violinist, sa isang gallery opening. Bagong salta, biro niya, ikinawit ang kanyang braso sa akin habang ipinakikilala niya ako sa lahat. Si Garrett, isang makata na may mabait na mata, ay ipinakita sa akin ang pinakamagagandang coffee shop para sa peg-sketch. Si Fiona, na lumilihang sining mula sa mga itinapong electronics, ay tinulungan akong mahanap ang aking apartment. Wala sa kanila ang humingi ng paliwanag. Wala sa kanila ang nagbigay ng kondisyon para sa pagtanggap. Nang papalapit ang Pasko, nahanda ako para sa pamilyar na kirot ng pag-isa. Sa halip, nag-text si Zoe, Noche Buena nga ulila sa apartment ko. Dalhin mo kung anong gusto mo. 23 tao ang naksiksikan sa apartment ni Zoe. Nakdala si Garrett ng 3 pie at ang kanyang matandang ama. Si Fiona ay gumawang isang pabo mula sa mga bakal. May tumuktok ng kantang pamasko na may mga liriko na nagpahalahak sa amin.
Tumingin ako sa paligid sa mga taong ito na may makukulay na buhok at mga tattoo. Ang kanilang ingay at kanilang lambing, ang kanilang ganap na pagtanggap sa bawat isa, at naunawaan ko kung ano dapat ang pamilya. Walang humihiling sa akin na maging mas maliit. Walang nakmumungkahi na takpan ko ang aking matatu. Walang bumubulong tungkol sa kung anong iisipin ng iba. Nang dumating ang bagong taon, lumikha kami ng bagong tradisyon, isang medianoche kung saan lahat ay nagaambak ng kanilang paboritong pagkain. Ipinagdiriwang ng nga taong ito ang nga bahagi mismo ng aking pagkatao na sinubukang burahin ng aking biolohikal na pamilya. Sa isang warehouse studio, napapalibutan ng nga taong pinili ang isa't isa, sa wakas ay naunawaan ko. Ang pamilya ay hindi minamana. Ito ay kinikilala. Ito ay itinatayo. Ito ay pinipili. At pinili ko sila. Ang aking unang pakikita kay Leo de Leon ay nangyari isang maulang Huwebes ng gabi sa isang gallery showcase. Nakatayo ako sa tabi ng aking pinakabagong obra ng isang matangkat na lalaki na may kamerang nakasabit sa kanyang dibdib ang lumapit. Ang ganda ng texture dito, sabi niya. Lumapit upang suriin ang aking gawa, may nahuli kang isang bagay na toto at tapat. Bihira iyon, pinanut ko ang kanyang mga mata na sinusundan ang mga linya nga aking sining, napansin ang tunay na paganga. Ako si Leo. Sabi niya, inilahat ang isang kamay. Dokumentaryo ko ang masubkultura sa buong Pilipinas. Althea Reyes, sagot ko, tinanggap ang kanyang kamay. Naglalagay akong permanenteng sining sa makataong gustong tumugma ang kanilang panlabas sa kanilang panloob. Ang kanyang tawa ay hindi inaasahan, mainit at walang pag-ingat, iyan na yata ang pinakamagandang paglalarawan ng pagtatatu na narinig ko. Habang dumadaloy ang mga tao sa paligid namin, ang aming pag-uusap ay lumipat mula sa sining patungo sa mga personal na filosofiya. Ang photojournalism ni Leo ay nakatuon sa mga komunidad na umiral sa labas na karaniwang inaasahan mga katutubong komunidad sa Cordillera, mga underground artists, mga taong natakpuan ang kalayaan sa pagtanggi sa mga nakasanayang landas. Nang lumubok ang mga ilaw sa gallery, tinanong niya kung sasamahan ko siyang magkape, tumigil na ang ulan, nag-iwan ng makumikinang na kalsada sa ilalim ngang mailaw ngang poste habang naglalakad kami. Anong nakdala sa iyo sa signing ng tattoo? Tanong niya. Ikinuwento ko sa kanya ang aking paglalakbay mula Alabang hanggang Baguio, ang kalayaang natuklasan ko. Nakinig siya ng walang istorbo. Pamilya, tanong niya. Bumuo ako ng sarili ko, sagot ko ng tapat. Ang mga kadugo ko ay nasa Maynila, iniisip kung saan sila nakamali. Tumango siya, may pagunawa sa kanyang nga mata. Ang mapiniling pamilya ay maaring mas mapag-aruga kaysa sa mabiyolohikal na aksidente. Ang aming pag-usap ay umabot hanggang hating gabi. Hindi tulad ng nga nakaraang unang petsa kung saan maingat kong ine-edit ang aking salaysay kay Leo, natagpuan ko ang aking sarili na nag-alok ng nga walang barnis na katotohanan. Nang ihatid niya ako sa aking sasakyan. Saglit niyang hinawakan ang aking kamay. Alam mo ba kung ano ang pinakanakakahimok sa iyong gawa? Tanong niya. Ang iyong balat ay nakukuwento ng mga bagay na itinatagong karamihan sa buong buhay nila, sabi niya, bahagyang dinadaanan ng daliri ang floral sleeve na tumatakip sa aking kaliwang braso. May tapang sa ganung uri ng pagiging tattoo. Ang simpleng obserbasyon ay tumama ng may hindi inaasahang bigat. Hindi paganga sa teknika o estilo, kundi pakilala sa mas malalim na layunin sa likod ng aking sining, ang pangako sa nakikitang katotohanan na nakakahalaga sa akin ng aking unang pamilya, ngunit nagbigay sa akin ng kalayaan na maging ako. Sa mga sumunod na buwan, ang aming relasyon ay namulalak. Kinuhaan ni Leo ngang litrato ang aking nga session ng tattoo para sa isang feature sa magazine. Dinisenyo ko ang isang logo para sa kanyang paparating na exhibition. Kapag inimbitahan ko siya sa ika-5 anibersaryo ng aking studio, dumating siya ng maaga upang tumulong. Ang aking piniling pamilya ay tinanggap siya ng walang pag-aalinlangan. Bagay siya rito, sabi ni Jasmine isang gabi. Walang adjustment period, walang awkward na nabigasyon.
basta kabilang na siya. Ikinumpara ko ito sa kung paano tinatrato ngang aking biyolohikal na pamilya ang sinumang dalhin ko sa bahay. Si Leo ay dumalo sa gallery opening. Ang kanyang tahimik na suporta ay hindi nagbabago. Para sa aming unang anibersaryo, nakmungkahi si Leo ngang isang weekend trip sa La Union. Pagkatapos ang isang araw ang pagalugad, bumalik kami upang panorin ang paglubok ng araw. Mayroon akong isang bagay para sa iyo, sabi niya habang dumidilim. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ay may isang singsing na pilak. Ang disenyo nito ay agad na nakikilala, isang maliit na wildflower na sumisibol sa basak na semento, ang eksaktong imaheng aking unang tattoo. Noong unang ipinakita mo sa akin ang tattoo na iyan, sabi ni Leo, sinabi mo sa akin na ito ay kumakatawan sa katatagan, kagandahan na lumalabas mula sa paghihirap. Iyan ang nakikita ko sa iyo araw-araw, hindi sa kabilangang iyong nakaraan, kundi dahil sa kung paano ka lumago mula rito. Gusto kong gugulin ang aking buhay sa pagmamahal sa iyong tunay na sarili, Althea. Bawat kuwento, bawat peklat, bawat sandaling ang pagiging ikaw, pakakasalan mo ba ako? Sa sandaling iyon, ang bigat ng isang buhay na naghahanap ng pag-apruba ay ganap na nawala. Narito ang isang lalaki na nakikita ako ng buo na katatu na balat, hindi kinaugaliang mapagpipilian, artistikong ambisyon at nag-aalok hindi lamang ng pagtanggap kundi ng pagdiriwang. Bulong ko, pagkatapos ay mas malakas. Habang isinusuot niya ang singsing sa aking daliri. Napagtanto ko na sa wakas ay natagpuan ko na ang hindi kailanman naibigay ng aking biyolohikal na pamilya, walang kondisyong pagmamahal, nang walang mga kinakailangang pagganap. Sa piling ni Leo, hindi ako nakikipaglaban upang makita o nahihirapang pahalagahan. Ako ay simpleng umiiral, ganap at malaya sa bilog ng kanyang mga braso. Ang engagement namin ni Leo ay hindi plinano. Nangyari ito nang mapagtanto namin na may binuo kaming isang bagay na ayaw naming parehong mawala. Alam kong ang pagsasabi sa aking pamilya ang magiging huling pagsubok. Sigurado ka bang gusto mong sabihin sa kanila? Tanong ni Leo. Isang huling pagkakataon, sabi ko, kailangan kong bigyan sila ng isa pang pagkakataon na tunay na makita ako. Kinabukasan, ginawa ko ang email. Kami ni Leo ay engaged na. Nakpaplano kami ng isang maliit na seremonya sa Baguio sa Oktubre. Gusto naming gamaging bahagi kayo nito. Ang sagot ni Mama ay dumating sa loob ng ilang oras. Gusto naming makilala ang binatang iyan bago ibigay ang aming basbas. Baka pwede kayong bumisita sa Alabang, ang dakdak ni Papa ay nasa ibaba. Congratulations! Babawasan mo ba ang mga yan para sa mga litrato? Tinitigan ko ang screen na hihintay sa pamilyar na kirot. Sa halip, naramdaman ko ang kalinawan. Walang nakbago. Nakikita pa rin nila ako bilang isang bagay na dapat ayusin. Walang luha. Desisyon lamang. Gusto kanilang makilala. Sabi ko kay Leo, ipinapakita ang email. Para suriin ka. Ang pressure ay tumindi. Tumawag si Mama na may mga mungkahi tungkol sa damit pangkasal. Nag-email si Papang impormasyon tungkol sa isang pinsan na photographer. Masaya kaming mag-ambak sa gastusin, sabi ni Mama sa isang tawag. Siyempre, mangangahulugan iyon ng pagsunod sa ilang mga tradisyon ng pamilya. Nang hilingin nilang bumisita kami sa Alabang para maayos nilang masuri si Leo, ang manipis na tabing ng pahuhusga ay naging imposible ng balewalain. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Leo. Hindi nila ako nakita, bulong ko, kahit minsan sa 31 taon. Kung gayon, baka hindi nila karapat-dapat ang mga upuan sa harap para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mungkahi niya, ang katotohanan ay tumama ng may nakamamanghang kalinawan, hindi sila iimbitahan, hindi ito tungkol sa pahihiganti. Ito ay proteksyon sa sarili, ang huling hangganan na kailangan kong iguhit sa paligid ng buhay na aking binuo. Ayokong nandun sila. Sabi ko, ang nga salita ay nakdulot ng agarang ginhawa. Ayokong gugulin ang araw ng aming kasal sa paghihintay ng kanilang pag-apruba o kritisismo. Ang aming pagpaplanong kasal ay naging isang pagdiriwang.
Ang aming venue, isang hardin sa rooftop ng paborito naming restaurant, ay sumasalamin sa amin. Ang aming seremonya ay nagpaparangal sa aming paglalakbay. Paano ang mga magulang mo? Tanong ni Stella. Magsisisi ka ba na wala sila ron? Ilang taon akong nagsisisi na wala ang magulang na kailangan ko, sagot ko, tapos na ako riyan. Ang aking piniling pamilya ay sumuporta sa aking desisyon. Nag-alok si Marcus na ihatid ako sa altar. Ang mga magulang ni Leo ay tumawag upang sabihin na ikinararangal nilang tanggapin ako sa kanilang pamilya. Tatu, bugo, berdeng buhok, at lahat. Ang kasal ay naging isang simbolong paglaya, hindi isang araw na minarkahan ng kung sino ang nawawala, kundi ngang kung sino ang piniling naroron. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko na ang pamilya ay hindi isang bagay na palagi kang nag-audition. Ito ay isang bagay na iyong itinatayo, maingat na pagpili sa bawat pagkakataon. Kasama ang mga taong nakikita ka ng malinaw at mahal ka pa rin. Ang pangalan ko ay Althea Reyes, at ngayon ay ikakasal ako sa lalaking nagmamahal sa akin kung sino ako. Ang warehouse na tinatanaw ang bundok ay kumikinang sa mga ilaw. Dito, sa espasyong ito, ginaganap ang pinakatunay na pagdiriwang ng aking buhay. Handa ka na? Tanong ni Mira, inaayos ang huling bulakla sa aking buhok. Humarap ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay malayong-malayo sa batang babae na dating nagtatago ng sketchbook sa alabang. Ang aking bugho berdeng buhok ay nakalugay sa aking nga balikat, at ang seda ng aking damit ay nagpapakitang tattoo sa aking gulugod, ang kuwento ko. Aking balat. Naglakad ako sa pasilyo ng mag-isa sa aking pinili. Hindi dahil walang maghahatid sa akin, kundi dahil ginugol ko ang maraming taon sa pagbawi sa aking sarili. Ang mga mukha na nakatingin sa akin ay pag-aring nga taong piniling naroon. Ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa pag-apruba na hindi nangangailangan ng pagganap. Nahihintay si Leo sa ilalim ng isang instalasyon ng sining na ginawa ng aming nga kaibigan. Nanlaki ang kanyang mata at agad na namuo ang maluha. Ang lalaking ito na may mata ngang photographer para sa kagandahan sama hindi inaasahang lugar ay nakikita ako ng buo. Ikaw ang lahat, bulong niya. Ang aming mapanata ay walang mapangakong pagsunod. Sa halip, nangako kami ngang pagtanggap sa ebolusyon ng isa't isa, katotohanan sa lahat ng panahon, at kalayaan na lumikha ng walang pahuhusga. Ipinapangako kong hindi kakailanman hilinging palitin ang iyong sarili para sa aking kaginhawahan, sabi ni Leo. Ang iyong pagiging maylap ang dahilan kung bakit ako umibig sa iyo. Nang ako ay magsalita, ang aking boses ay umabot sa mga rafters nang hindi nanginginig. Pinipili kita ng may bukas na mga mata at isang buong puso. Hindi dahil kinukumpleto mo ako, kundi dahil ipinagdiriwang mo ang aking pagiging kumpleto. Habang hinahalikan namin upang salyuhan ang aming nga panata, sumabog ang nga palakpakan. Ito ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang reception ay natural na dumaloy. Laban sa isang pader, si Vince, isang lokal na tattoo artist, ay nag-setup ng isang maliit na istasyon na nag-alok ng commemorative design. Mahihimatay ang tatay mo kung makita ito. Biro ni Amelia, ang dati kong propesor sa sining. Iyon ang isang dahilan kung bakit gusto ko ito. Aminado ko habang pinapanood ko ang pinsan ni Leo na tumatanggap ng isang maliit na puso sa kanyang pulso. Sa tapat na pader ay nakadisplay ang litrato ni Leo. Ang aking larawan ay nasa gitna, nakatalikot sa kamera, kitang-kita ang tattoo sa gulugot. Habang lumalalim ang gabi, natagpuan ako ni Leo. Paano ang pakiramdam na maging Mrs. De Leon? Bulong niya. Lumingon ako sa kanyang yakap. Sa totoo lang, ako pa rin si Althea Reyes at ikaw pa rin si Leo De Leon. 2 buong taon na pinili ang isa't isa, ngumiti siya. Hindi ko nagugustuhin pa sa ibang paraan. Makalipas ang 2 linggo, tumunog ang doorbell. Sa aming pintuan, nakatayo ang nakaraan. Si Papa ay mukhang mas matanda. Si Mama ay nakahawak sa kanyang handbag. Sa likod nila, sina Miguel at Marco ay nakatayo ng awkward. Althea,
sabi ni Papa. Si Leo ay tumabi sa akin, ang kanyang nga braso ay pumulupot sa aking baywang. Pumasok sila sa aming sala, mukhang wala sa lugar sa gitna ng aming mga kasangkapan at signing. Bakit kayo narito? Tanong ko. Natanggap namin ito, sabi ni Papa, hawa ang isang clipping mula sa diaryo, isang feature tungkol sa mga lokal na kasal. Naintindihan mo ba kung gaano kahihiya na malaman ang tungkol sa iyong kasal mula sa mga estranghero? Inaasahan niyo ba ang imbitasyon? Tanong ko. Pamilya mo kami, sabi ni Mama. Pamilya nga ba kayo? Tanong ni Leo ng tahimik. Naiintindihan mo ba kung gaano kahihiya, patuloy ni Mama, na magkaroon ng isang anak na babae na mukhang tulad mo na nabubuhay ng ganito na hindi isinasama ang sariling pamilya sa kanyang kasal? Salamat, sabi ko, na ikinagulat ng lahat, pati na rin ang aking sarili. Patawad? Tanong ni Papa. Salamat sa pagkumpirma ngang lagi kong alam. Hindi kayo nagagalit dahil wala kayo sa aking kasal. Nagagalit kayo dahil alam nga tao na wala kayo run. Tumayo ako, at tumayo si Leo kasama ko, binubuksan ang pinto. Nakabuo akong isang buhay na napapalibutan ng makataong nagmamahal sa akin kung sino ako, hindi kung sino ang gusto ninyong maging ako. Iyan ay isang bagay na karapat dapat ipagdiwang. Umalis sila ng may matigas na likod at mahigpit na labi. Isinara ng pinto ang 30 taon ng kondisyonal na pag-ibig na may isang mahinang kalansing na parang kalayaan. Ang aking karayom ng tattoo ay umugong sa balat ni Parker, isang babaeng nasa kanyang ika-39 na taon, kumukuha ng kanyang unang tattoo. Sinabi ng nanay ko na ang matattoo ay para sa mga taong walang kinabukasan, bulong ni Parker. Tumango ako, sabi ngang sa akin, para sa mga taong walang mawawala. At eto tayo, tumawa si Parker. Mali pala sila sa maraming bagay. 3 buwan na ang nakalipas mula sa aking kasal. Sa tahimik na oras ng aking studio, nakabuo akong higit pa sa signing. Nakabuo akong pag-unawa. Ang nakita ng aking pamilya bilang rebellion ay kaligtasan. 6 na linggo na ang nakalipas mula nang buksan ko ang kolektibong baga. Ang nagsimula bilang solo studio ay naging isang santuaryo. Lumikha ako ng isang espasyo kung saan ang kahinaan ay pinararangalan. Ayan, sabi ko kay Parker, tinatapos ang kanyang paru-paro. Kamusta ang pakiramdam? Parang kalayaan, sabi niya, nangingilit ang mga luha. Mamayang gabi, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Lucas, ang aking gitnang kapatid. Pwede ba tayong mag-usap? Kape minsan? Pinakita ko ang mensahe kay Leo. Ano ang gusto mong gawin? Tanong niya. Hindi ko alam, aminado ko. Isang bahagi sa akin ay gustong balewalain ito. Ang isa pang bahagi ay mausisa. 3 araw pagkaraan, nakaupo ako sa tapat ni Lucas sa isang coffee shop. Buntis si Jenny, sabi niya sa wakas. Nag-isip ako tungkol sa pamilya. Tungkol sa kung anong uri ang gusto kong likhayin. Tumingin siya sa akin. Patawad, sabi niya, bahagyang basag ang boses, sa hindi pagtatanggol sa iyo, sa pagpapanggap na hindi ko nakikita kung gaano kanila sinasaktan. Ayokong maramdaman ng anak ko ang naramdaman mo na kailangan mong pahirapan ang pagiging kabilang. Ang kanyang pahinging ng tawad ay hindi perpekto, ngunit ito ay tunay. Nag-usap kami ngang 2 oras. Nagtakda ako ngang malinaw na mga hangganan, walang kritisismong pisikal, walang nakakatulong na mga mungkahi. Hindi na ako naghahanap ng pagpapatunay. Sabi ko, bukas ako sa muling pagkonekta, ngunit sa mga tunay na termino lamang. Sa tingin ko, patas yan, sabi ni Lucas. Maaring hindi makbago sina Papa at Miguel. Alam ko, sabi ko, nagulat sa kung gaano kaunti ang sakit na dulot nito ngayon. Iyon ang kanilang desisyon. Papawi, napagtanto ko na ang pagkakasundo ay hindi tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa paggalang sa isa't isa at ang tapang na magsimulang muli ng iba. Ang imbitasyon sa kasal ay dumating mula sa aking pinsan na si Emma. Sa loob, may personal na tala. Delaney, gusto kong nandun ka ng eksakto kung sino ka, buhaw berdeng buho, mga tattoo at lahat. Palagi kang mas matapang kaysa sa amin. Nakmamahal,
Pupunta ka ba? Tanong ni Leo. Sa tingin ko, sabi ko, hindi para sa kapatawaran, para sa pagsasara. Pagdating namin sa simbahan, sariwa ang kulay ng aking buhok. Ang mareaksyon ay eksakto tulad ng inaasahan ko. Mga nanlalaking mata mula kay Tita Judith, matigas na pagbati mula kay Tito Robert. Ang aking nga magulang, nakaupo sa harap, ay hindi lumingon. Ngunit may mga sorpresa rin. Niyakap ako ng mahigpit ni Pinsan Matthew. Si Emma mismo, sa kanyang damit pangkasal, ay yumakap sa akin. Salamat sa pagpunta, bulong niya. Sa reception, nahuli ko ang aking ina na nakatingin sa akin mula sa kabilang paning ng silid. Saglit, isang bagay na parang pagsisisi ang dumaan sa kanyang mukha bago siya tumingin sa malayo. Hindi kami nag-usap. Ngunit ipinakilala ako ni Lucas kay Jenny ng may pagmamalaki. Ang kapatid ko ang artis, sabi niya. At ang titulo ay walang bahit ng panunuya. Pauwi, isinandal ko ang aking ulo sa bintana. Hindi ko na kailangan na mahalin nila ako, sabi ko kay Leo, ang realisasyon ay parang isang biyaya. Hindi na ako binibigyang kahulugan ng kanilang pag-isa. Kinabukasan, isinulat ko sa aking journal ang mga salitang parang pagbabalik sa simula. Ang pamilya ay hindi DNA. Ito ang mga taong hindi kailanman humihiling sa iyo na paliitin ang iyong sarili. 6 na buwan ang lumipas, ang kolektibong baga ay lumago. Nagsimula na akong magmentor ng mamas batang artis. 2 linggo na ang nakalipas, itinatag namin ang Ember Scholarship para sa mga estudyanteng sining na hiwalay sa kanilang nga pamilya. Kung minsan, namangha ako sa perpektong simetriyang lahat, dati tinanggihan dahil sa pagiging iba, ngayon ay ipinakdiriwang ako para sa pagkakaibang iyon. Ngayong umaga, isang bagong kliyente ang nakaupo ng kinakabahan sa aking upuan. Hindi ko alam kung sapat ang tapang ko para dito. Pag-amin niya, ipinapakita ang maliit na disenyong paru-paro na gusto niya sa kanyang pulso. Ngumiti ako. Kinailangan mo na bang pumili sa pagitan ng kapayapaan at pag-apruba? Marahan kong tanong. Nagtagpo ang aming nga mata. Araw-arang buhay ko, sagot niya. Kung gayon, sapat na ang tapang mo, sabi ko sa kanya, inihahanda ang aking magamit para sa gawain ng pagbabago. Simulan na natin.